Okay, mga ka-traders, good day po sa inyo. At ang ituturo natin ngayon ay pagiging familiar kung paano gagamitin ang user interface ng Gate.io sa mga beginners para makapag-trade kaagad sila. Okay, bago tayo magsimula guys, gusto ko kayo na imbitahan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Nandito lang yung subscribe guys, banda dyan sa inyong kapag nanonood kayo ngayon, para madagdagan ang ating 85 na subscriber. So ito ay pang 16 na video na guys, na delete ko kasi yung isa kasi na doble, kaya salamat sa inyong pagsuporta guys, no. So niimbitahan ko kayo na i-like din ang ating video. Pwede rin kayong mag-comment kung ano ang gusto nyo na ay content natin, at i-share nyo rin guys, no. So para sa mga bago na hindi pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button and tap the notification bell and tap the all para lahat kayo ay ma-notify sa mga video tutorial ko. Okay, so punta na tayo sa ating crypto exchange guys. Okay, so ito yung Gate.io na exchange natin. So makikita nyo, ito yung pinaka home, no. Pag open niyo, ito yung pinaka home. So ito yung inyong icon. Yan, yan yung makikita lahat ng mga kumbaga information niyo. Ayan, so kapag itap niyo yan, so dito makikita nyo dito yung profile niyo, i-KYC nyo. Merong tinatawag na dalawa na KYC, no. Identity KYC at saka yung address para maging verified kayo, no. So sa akin ay verified na ako yung dalawa na yun guys. Okay, security, kung itatap nyo yung security guys, ayan, maganda para secure dahil maglalagay kayo ng asset niyo or pera, ay kailangan na yung authentication niyo, yung passkey niyo, para madali na lang, no. Fingerprints na lang, then lagyan nyo rin ng Google Authenticator, pwede rin, then email niyo, number niyo, maglagay din kayo ng PAN password guys, para sigurado na kayo lang ang nakakaalam ng inyong PAN password. Kapag kahit malaman nila yung mga passkey nyo or authentication nyo, is pagdating sa transfer or mag-withdraw kayo, kayo lang ang nakakaalam yan, no. So dapat meron din yang naka-on din yung two-factor authentication or yung Google Authentication guys. Okay, and then yung preferences, dito nyo makikita, pwede yung preference guys, pwede yung English, no, yung exchange rate, lagay nyo sa PHP para meron din kayong dollar, then meron kayong PHP, no. Sa team, pwede nyo paggabi, pwede nyo gawing white, no. Pag-araw, black naman, no. So ayan, no, yung mga ilang mga basic na kailangan ninyo. Okay, so tapos na tayo dyan, at ang tuturo natin is yung pinaka basic, no. So pag nandyan kayo, tap nyo ulit yung inyong icon, ayan, then arrow back lang, and then so ito yung pinaka home page. Okay, so home page, so itaas lang natin ng konti. So ito tutor natin sa gabing ito, para maging familiar kayo sa Gate.io gamit ang inyong mobile phone. So sa mobile phone lang tayo magti-trade kasi most likely lahat kasi ng mga crypto ay hindi makapasok sa browser, no. So pwede naman tayo dito sa ating cellphone para masilip-silip natin. Yun ang kagandahan sa ngayon, na pwede na mag-trade sa ating mga cellphone. Okay, so dito tayo ngayon. So nandito na tayo, spot. Sa spot lang tayo magti-trade para safety yung ating asset guys. Okay, so makikita yung safety spot, no. Ayan, so kung makikita nyo ay merong mga star yung aking mga favorites, no. So may mga star. So ang ituturo ko muna is paano lalagyan ng star. Okay, hanap tayo ng walang star. Okay, kunyari itong cake, so walang star yung cake, gagawin natin example. So itatap natin yung cake guys, tap natin kung sino man crypto gusto niyo na malagyan ng star. So cake yung gagamitin natin, then itap natin mismo yung trade, and then itatap natin yung candlestick. Okay, so candlestick, ayan, itap natin yung candlestick.
Ayun. So, kapag natap nyo yung candlestick, ito yung trading view na chart. No? Pag nakita nyo yan, trading view na chart, and then, ito, lalagyan natin na, itatap natin yan, guys. Okay? Itatap natin siya. Tap. Yon. So, added to favorites. No? So, anong kagandahan kapag yung top 10 na crypto natin, or top 20, ay nilalagyan natin ng favorites. Okay? Narrow back lang natin. Then, itap nyo ulit yung home. Sa baba. Ayan, home. Yon. So, ngayon, kung makikita ninyo, ito yung pinakano natin, nandun tayo sa spot, di ba? Spot, then spot. Ngayon, ang itatap natin is ito. Favorites lang. Okay? Favorite tsaka spot. So, dito, lahat ng crypto sa spot tsaka spot, nandito lahat. Hindi naman natin may titrade lahat yan, lalo kung kunti lang yung ating, like example, $100 lang yung ating unang puhunan. So, magsiselect lang tayo ng mga ilan, no? Top 5 or top 10 lang muna, guys. Kasi pag top 5 or top 10, most likely, talagang mga safety ito. Kasi, kahit na mag-drop sila ng mababa, like 50%, 80%, makakabalik pa rin sila sa taas, no? So, yun yung isang tips ko sa inyo, na top 5 or top 10 crypto muna, yung iti-trade natin. Huwag muna kayong ng mga meme coins, no? Pagbago pa lang kayo. So, yun yung mga tips natin, guys. Okay? So, dahil nalagyan nyo na kunyari yung top 10 na crypto ninyo ng star, so ngayon ang itatap natin is yung favorites na lang. Favorites. So, itap din natin yung favorites. Then, pagkatapos ay yung spot. Yan. Okay, so makikita natin, Cake, yung ating favorites, Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Sol, Aster, OKB, ADA, XLM, SUI, CROH bar, LTC, Dogecoin, AI, 16Z, IPI, meron tayong Agritron. Okay, so mga yan. So, hindi lahat. Okay? So, yan yung mga tinitrade natin. On the list, on my watch, kumbaga yan yung mga inaantambayanan natin ng mga crypto. Okay? Meron akong na-trade na dyan. So, at least pagsisilipin mo na lang, ay dyan ka na lang, makikita mo na kagad yung price. So, kagaya ni Cake ay mataas na pala ang inabot niya kasi nag-drop na siya ng 12%, no? So, almost umabot pala siya ng $4 na ata si Cake, no? Okay, si Bitcoin, 122, 40 ngayon si ETH, 1280 naman si Binance or BNB, 2.8 si XRP, si Solana, ayan, 223 si Aster, 1.7, 12% na din, guys. So, nakabili ako ng $2 dyan. So, lugi na ako ng mga almost 15% siguro nyan. So, yan yung mga na-trade ko. Okay? Pero, hopefully, aakyat pa naman to, makabawi ito ng pag nag-alt season. Kasi, kumbaga, yung alt season is from Bitcoin, yung pera ilalagay sa mga alternative coins. Possible na makabawi ako dyan sa Aster. $38 kasi yung trade ko dyan, guys. Okay, so paano naman tayo ngayon magti-trade? Kunyari, syempre muna tayo. Magde-deposit tayo. Yun pala yung dapat pinakauna. So, lalagyan natin yung wallet natin. So, makikita nyo yung asset nyo dyan, no? So, pwede mong itap yan para makita mo. Pwede mong itap din para naka-discrete. So, pag maglalagay tayo, bibili tayo, deposit yung tatap natin. Okay, so ito yung most likely ginagamit. Yan, so dyan muna tayo sa may ginagamit. And then P2P excuse. And then dahil bibili tayo, nakaselect tayo sa bell. Pero kung magbebenta tayo, select mo yung sell. Then ilagay nyo yung, palitan nyo yan ng, kung USD nakalagay is palitan nyo ng PHP. Itatap nyo na yung arrow na yan ng kulay puti at iselect ang PHP. Okay, so ibig sabihin ay kung bibili ka, ang price ngayon ni isang US dollar is 58 pesos and 40 cents. Okay? So, i-click mo na yung buy. Nakapag-tutorial na ako, meron akong in-upload dyan na video kung paano bibili
ng USDT via GCash at saka bibili ng USDT via online bank. So panoorin mo na lang yon ng step by step para makapag-bili ka. Okay? So kunyari nakabili ka na, meron ng laman yung ano mo, yung Gate.io mo, ay itap mo na yung arrow back. Tap na natin yung arrow back pa rin. Okay, and then balik na tayo dito sa mga crypto. Okay, kunyari ang bibilihin natin is Bitcoin. Itatap natin yung Bitcoin and then itatap natin yung trade, hindi yung futures, no? Kasi spot lang tayo, kaya trade yung itatap natin. Okay, so kung medyo malalaki yung maliliit yung ano mo, yung nakikita mo dyan, punta ka lang sa display settings sa iyong cellphone at palitan mo lang yung font. Pwede mo lakihan yung font. Kung sobrang laki naman, hanggang sa maganda, palitan mo lang din yung tawag yun ay font settings. Okay, paano ba puntahan? Sige, punta tayo sa settings sa cellphone natin. So itong settings, no, makita nyo dyan, itap nyo itong settings and then hanapin nyo yung display. So tap nyo yung display and then hanapin nyo yung font. Ayan, font size and style. Itap nyo font style and then ito sa font size, no, pwede nyong bawasan yun. Kung okay na kayo dyan, ay exit nyo na itong settings para pumunta na tayo sa ating ano. Ayan, so mas maganda siya konti, di ba? Mas fit siya. Okay, so dito tayo ngayon sa pinaka-interface ng trading platform sa spot. So nasa spot tayo, guys. Bitcoin yung gusto nating i-trade and then buy kasi bibili tayo. Okay, so yung entry, meron akong in-upload dyan na EMA or Exponential Moving Average. Pwede mo ring panoorin yon para makapag-entry ka, no? So kunyari gusto mong bumili, panoorin mo yon para malaman mo kung saan tayo bibili. Pero magde-demo na lang akong konti. Sige, kunyari gagamitin natin yung itinuro ko, yung 4 na EMA ng mabilis. Panoorin mo na, bibilisan lang natin para ano. So itap natin yung, ang tawag dyan is candlestick. Okay, candlestick. Ngayon kung wala ka pa sa trading view, guys, wala trading view kayo sa ito, so itap mo lang itong settings na ito, settings, and then itap mo itong chart type. Okay, kung palitan mo yung theme, dark or light mode, mamili ka dyan kung ano yung mas prefer mo. Ngayon, para punta tayo sa trading view, itap mo ito, no? So pag itap mo yan, makikita mo yung basic and trading view. So ngayon, itatap natin yung trading view. Ayan. So kapag trading view na, arrow back mo na siya. Okay, arrow back. Ayan. So ito na yung sinabi ko na 4 na exponential moving average, guys. Okay, so ito siya, no? Meron tayong MA25, MA50 or EMA. Then meron tayong 99, then meron tayong 200. Okay, so naipaliwanag na natin yan, no? So kung gusto mong i-edit, for example ito, edit mo yan. Paano mo i-edit? Na-explain ko naman doon, itap mo lang yan. Then lagyan mo sa length niya ng moving average para ito, guys, no? So dapat ay EMA, pero sige lang 20 and then style and then green and then arrow up mo para malaki. Malaki na yan, arrow up mo lang siya ganyan, pwede mo yung pinakamalaki, then tap anywhere. And then pagka nagkamali kayo ng ganyan, ibig sabihin nasa perpetual lang siya, guys. Para pumunta kayo sa spot, itap nyo lang itong arrow na to. Okay, arrow na yan and then balik kayo sa spot. Okay, so ito na. Okay, so 20, 50, 99, 100 at 200. So kung gusto natin na 100 yan, palitan natin, go 100. Okay, so gaya ng pinaliwanag natin,
papasok kayo, kunyari dito nakita ninyo na nasa ibabaw na yung 20, nasa ibabaw na yung price, papasok na kayo, no? So kunyari 84, so ang gagawin nyo, punta tayo sa trading, itap nyo lang yung trade dito sa baba, ayan, and then dito tayo sa, ilagay lang yung sa limit. Ibig sabihin, kapag limit ay ikaw yung masusunod kung ilan yung price na bibili ka. So, kunyari 84 yung nakita natin, kunyari bibili tayo ng 84. Sample lang ha, kasi pwede kayo bumili ng 120, kunyari bumili ng 120. Pero kunyari sa 84 lang, so, ang gagawin nyo is, palitan yan ng 84,000. 84,000 yung price ng BTC. And then, kunyari bibili kayo ng 15 USDT. Okay? So, I think ang pinakamababa guys is 12.5. Pero kung para hindi siya, kasi merong tong Bitcoin, yung iba kasi pwede 12.5. Pero ang Bitcoin, meron siyang dapat minimum na buy. So, para hindi magkaroon ng error, $15 na lang yung ilalagay natin guys, no? So, ibig sabihin, pag bumagsak yung price ng 84,000, makakabili ka ng 0.00178 na BTC sa halagang 15 US dollar. Okay? So, next mo is, itatap mo na ngayon yung buy. No? So, kapag itatap mo yung buy, guys, pupunta na ngayon sa open order kasi hihintayin pa niya na magbagsak yung price ng 84. Ngayon naman, kunyari, nakita mo na talagang nag-ask niya, din alam mo paakyat, so ang gagawin mo para makabili ka kaagad, ay papalitan mo ngayon yung limit ng, tapo yung limit, papalitan mo ngayon siya ng market, no? Sa market price, okay? So, sa market price, guys, no? Tap natin yung smart market. Ibig sabihin, bibili siya kaagad kung ano yung price dito, guys, automatic bibili na kaagad siya. So, hindi mo na siya hihintayin. Kasi, nakita mo na, napaakyat na yung price. Okay? So, ngayon, nakabili ka na, ang tanong is, saan ka magti-take profit? Okay, so ganito. Yung pinaka-basic. So, itap ulit natin yung candlestick. Saan ka magti-take profit, guys? No? Okay, so maganda. Ito nasa 1 day tayo. Ibig sabihin, 1 day yung ating lahat ng candles. So, maganda. Ang kagandahan nito, kung pupunta ka sa basic, guys. So, punta tayo sa basic. Then, tap natin yung chart type sa trading view. Then, i-select natin yung basic. Okay. So, makikita ninyo, guys, dito ay mag-a-appear kung saan kayo nakabili. Like sa akin is, nakabili ako sa price na, sang price guys, 102, 101, no? Nakabili ako sa price na 101,296. Okay, so yun yung average price ko. And then, kung magbebenta na ako, ibig sabihin, mataas na yung gap from dito, guys. Kumita na ako. Okay? So, hindi ako nakapagbenta niyan. Medyo inahantay ko kasi ang sabi nila, abot pa ng 150, no? So, kung nakasell ako dyan, guys, is na 128 to 132. Yun yung range ko para makapag-exit ako. Ngayon, paparty malalaman yung pinaka-exit natin. Or take profit natin. So, kung gagamitin natin itong ano, guys, itong tinatawag natin na support and resistance level, tatap natin yan. Okay? So, medyo maliliit siya, guys. Hindi nyo makita, no? Pero pag sa inyo, itap nyo. So, ibig sabihin, ang pinaka support natin is 106. Okay? Sa 1 day. And, ang pinaka resistant natin is 127,200.
So, ibig sabihin, gagamitin natin yung resistant. Ibig sabihin ng resistant, yan yung nagsisilbing bubong para pigilan nila yung pag-akyat. Ibig sabihin, marami ang magti-take profit before sa price na 127,200. Kaya, dapat, ang gagawin natin is maglalagay na tayo maglalagay na tayo ng selling price natin sa 127. Okay? So, pwede yan. Ngayon, kung short term ka, pwede na yan. At least kumita ka na. Kunyari, ilang percent na. So, kung 101 sa akin, magsila ko sa 127 para masukat natin. Ang ruler ay nasa trading view. Kaya, babalik tayo sa trading view. Okay, arrow back. Saan yung arrow back, guys? Ito. Arrow back tayo dyan. And then, pindutin ulit natin yung candlestick. Pagkatapos ay i-select ulit natin yung settings. Ayan. Settings. And then more. Itap mo yung more. And then sa may chart type, pinutin mo yung basic at i-select ang trading view. Ayan. So, meron na tayong ruler. Ngayon, kung nawala, hindi mo makita yung ruler dito, merong isang maliit na color blue dyan. Yun ang itatap mo. So, pakita natin, no? Ayan. Yung maliit na color blue na yan na may maliit na arrow, pag nakatago, itap natin para lumabas yung mga ruler. Then, dito sa mga ruler na ito, scroll up mo lang yan, guys, para ma-select mo, mahanap mo kung saan yung ruler. Yan. Arrow up, ay scroll up, scroll down. Okay, so ito yung ruler. So, punta tayo sa, nakabili tayo sa 101. So, isusum ano natin. So, para ma-zoom out, zoom in ninyo, dito kayo. Itaas, baba nyo lang ito para makapag-zoom in kayo ganyan, no? So, 101. Okay, hanapin natin yung may 101. 101. Okay, then 127 yung ating take profit. Okay, so ngayon, itap na natin yung ruler. And then, itong blue na to, tap and hold nyo lang muna. Tap and hold. Tap, then hold. Dalhin nyo sa 101. Okay, dyan, no? Tapos bitawan nyo. Pagkatapos nyo mabitawan, itap nyo ulit ng isa. Tap. And then, kapag lumabas yung blue na yan, tap and hold ulit. Tap and hold. Then, saka nyo ipaakyat doon sa 127. Yan. So, ibig sabihin, kapag dyan ako magbebenta, yung pera ko ay kumita ng 25%. Magkano yun? Kunyari, 100 USDT, 25% is kumita ng 25 USDT. Okay? So, ganun yung ganun yung pagtitrade dito sa spot, no? Buy low and sell high tayo. So, tignan natin kung meron akong nakasell, no? So, arrow back lang natin. Then, scroll up nyo lang. So, meron ako dito, no? Meron akong wrap na gate token at saka BTC. So, nakasell ako sa 132. Okay? So, ang gagawin natin, papalitan ko yun ng 127, guys, no? Para makita natin. So, kakancel ko lang yan. Tap natin yung cancel. And then, paano natin, so, dito ngayon natin ilalagay. Itatap ngayon natin yung sell BTC. Tap natin. And then, gagawin natin is papalitan natin yung smart market, papalitan natin ng limit kasi tayo yung masusunod. Okay? Limit. And then, papalitan natin yung price ng 127,000. Okay? And then, itatap natin itong amount, itong bilog na ito, papunta dito sa may 100%. Okay, tap natin and hold, then slide. Okay, 100%. Okay, so medyo hindi tama. So, ang gagawin natin is
gate muna natin. Gate ang ating isi-sell. Tap natin kung nandito yung ating coin. So, punta natin yung spot para may pakita ko kung ano yung binebenta natin. Spot, then asset. Okay? Spot. So, ito yung ibebenta natin, guys, no? Okay, ito. So, ang gagawin natin is punta tayo sa home. Then, dito ay spot or tap natin yung spot. Then, itap natin yung BTC. Ayan. Ngayon, is, gaya ng sinabi ko, 127. BTC. Wait lang, guys. Okay, so nandiyan tayo. Nahanap natin, guys, no? So, gate, BTC, and then spot. Okay. So, ang gagawin natin is 127. 127. Let's say 100. Kasi to 127 to 100 yung pinaka-resistant. And then, yung amount na ibebenta natin is ibebenta natin lahat ng ating gate token BTC. So, itong bilog na puti na yan, slide natin yan dito hanggang mag 100%. Okay, slide. Ayan. And then, itap natin yung buy pala, guys. Sorry. Kaya pala mali, no? So, dapat kasi magbebenta tayo, sell yung pipindutin natin. Sorry, guys. Nalito ako. Okay, sell. Then, itap natin yung 127. Then, 100. And, slide natin yung amount. Ayun. So, makakapagbenta ako, guys, kapag ma-hit niya yung 127,100, meron akong 579 or 580 na USDT. Ngayon, itatap na natin ang sell. Sell. And then, tap natin yung confirm sa baba. Confirm. Loading siya. Okay. Order placed successfully. So, nandito na siya, guys, no? So, open order siya kasi limit siya. Ibig sabihin, automatic kapag naabot niya yung na-hit niya yung 127,100 is magsisell na at magkakaroon tayo ng 580 na USDT. Okay, so ganun lang, guys. So, pwede nyo nang iwanan ito. Okay, so kapag umabot ka dito sa video natin hanggang dito at kung hindi ka pa nakasubscribe, pakisuyo na i-hit yung subscribe button, no? Nandito lang banda yan. Tapos i-like mo na din. At mag-comment ka din kung ano yung gusto mo na i-content natin sa susunod. Kasi marami pa tayong i-content kung paano natin magagamit ang ating Gate.io na platform sa pagtitrade. Kung gusto mo na gamitin din ang Gate.io para masundan mo yung mga tutorial ko, maglalagay ako ng link below para gamitin mo ang aking referral code. Maraming salamat sa panonood, guys, at salamat sa inyong mga pagsuporta sa ating mga video tutorials at sana ay meron kayong mga natututunan. Ulit-ulitin mo lang na panoorin para matuto ka. Okay? So, next, pwede mong mag-comment kung ano yung gusto mong na-content natin sa susunod. Muli, magkita-kita tayo dito sa ating crypto trading YouTube channel. Ako si Kuya Sam.
Bye-bye!